Medyo mahirap siya talagang tanggalin, oh. Nakita niyo nagpa-flex yung muscle ko. So, tinignan ko rin yung nutrition fact. Charotera! Ang feeding bottle kasi ni Yayang is Komotomo. Brown bread. Halatang hindi ko makain ng mga social na bread, no? Hello mga momshies and welcome back sa ating channel! And for today's video is very exciting dahil samahan niyo ulit ako para sa isa na namang Shopee haul. Wala tayong katapusang Shopee haul dahil ang mga nanay ay walang katapusan sa pag-a-add to cart. Never-ending gastos hanggat meron tayong mga anak. For today's video is another Shopee haul video ng mga napamili kong upgraded na feeding essential ni Yayang dahil isa na siya ngayong toddler. So, hindi lang feeding essential yung ipapakita ko sa inyo, kundi yung mga favorite drinks and also favorite merienda ni Yayang. Food ni Yayang, ngayon toddler na siya, is kung ano yung ulam namin mga moms, is yun na rin yung food ng aking baby. So, table food na talaga siya. So, I'm thinking, since toddler na siya, meron na talaga siyang mga merienda after playing. At ililink ko na lang lahat ng links down below sa description box if you want to buy ito ding mga toddler feeding essentials na bili ko for Yayang. At kung bago ka naman sa aming channel, ay click mo na yung subscribe button down below para updated ka pa sa aming mga future videos. Gumawa ako ng video in the past kung saan ay Shopee haul ko yung mga affordable baby feeding essentials na ginamit ni Yayang nung siya ay nasa baby or infant stage pa lang. So, ililink ko na lang dyan sa icon yung video na yon kung yung baby nyo is below 1-year-old pa lang. We started with traditional weaning mga moms, and on the 8th month is tinry na namin yung baby-led weaning. So, ililink ko na rin dyan sa icon yung aming first ever video kung saan ay kinuwento ko kung bakit nag-switch from traditional weaning to baby-led weaning. Ililink ko na rin dyan sa icon yung mga playlist ng mga recipes na nagawa ko for Yayang during her 8th month to toddler period na yun yung mga pinakain ko sa kanya para ma-train siya. At ngayong 1-year-old na siya, normal table food na yung pinapakain ko sa kanya. Hindi na ako gumagamit ng mga artificial seasoning. So, ang gamit na lang namin talaga sa pagluto, pati sa food namin mag-asawa is salt, pepper, and yung mga garlic powder, parsley. And I'm very happy to announce na after couple of months of doing baby-led weaning, we achieved our goal. By toddler period is marunong na kumain si Yayang ng table food. Kung ano yung Filipino food. Mag-start na tayo. Pakita ko muna yung high chair ni Yayang. Sobrang importante na sa akin tong high chair niya. Ito na yung high chair niya since nag-start siya mag-solid food. Masdan nyo kung gaano ko kalakas. Kasi bubuhatin ko na isang kamay. Diba? Diba? Mas kalata ang lola nyo. So, ito nga pala yung IKEA Antelope na second hand ko lang ito nabili, mga mom siya. 500 ko lang ito nabili sa kaibigan ko. Of course, yun yung ating unang toddler feeding essential na ginamit na rin namin nung siya ay baby pa lang. Ito is, nabili ko lang 500 sa friend ko. You can buy brand new. Pero, try nyo rin sa mga barter or marketplace. Makakita kayo ng second hand. Kasi sobrang okay ito. Madaling linisin. And, ayun ko, gusto ko yung simple design niya. It's very straightforward. Just a table, a chair with the belt, and that's it. Kapag nagka-budget, mga moms, is bibili na rin ako ng booster seat. Pag umuwi kami dun sa mommy ko, sa QC, nahihirapan na kami. Lagi namin dala to kasi hindi na rin kami sanay talaga mabuhay ng walang high chair. The second item is kung subscriber na kayo by the time na nag-upload ako ng aking first feeding essential, baby feeding essential video, is nakita niyo na to baso na ito. So, ipa-flash ko dito sa screen. This is from the shop, babymommyzone.ph. Sa Shopee, ayan yung pangalan ng seller. And ang price nito is 67 pesos. So, ito yung item na pinakatawan-tuwa ako nung nag-haul ako ng mga murang baby feeding essential ni Yayang. Ang plan ko talaga kay Yayang is matrain na siya as early as possible na gumamit na ng cup. So, tinry ko talaga maghanap ng baby cup na okay yung size para yun yung gagamitin ni Yayang sa pag-inom niya ng water every after meal niya. Binili ko siya is 4 months ago.
okay pa rin siya. So, naging changes niya lang kapag ka naghuhugas ng mga baso, nakakaskas yung design. Pero kung maingat naman kayo sa paghuhugas, I don't think na makakaskas yung design. All in all, it's still intact, it's still good, at maganda pa rin siya. At of course, hindi pa rin namin nawala yung takip. So, dito na pinapalamig yung mga drinks ni Yayang. So, para naman sa ating second item, ito, luma na rin to mga moms, pero hindi ko siya nasama dun sa BB Feeding Essential kasi actually, nito ko na lang din siya talaga totally nagagamit kasi si Yayang, medyo ayaw niya ng rice. Ewan ko, nababoring nga siguro siya sa itsura, pero kinakain niya na yung rice pag may sabaw. Pero pag yung ulam niya, walang sabaw, kailangan ko pang i-form sa rice ball maker. Ito siya. Bunny yan. Meron pa akong isa niya na fish. Kapag dry yung food niya, kailangan kong lagyan ng arte yung kanyang rice para mapansin niya at damputin niya. Kasi kung rice lang siya na buhaghag, ini-snub niya. Pero pag may sabaw, kinakain niya yun kasi kasama siya ng ulam. Ito, gumagamit ako nito ngayon mga moms. Kahit toddler na siya. Kasi mas nahirap siyang pakainin ng rice ngayon toddler. So, ang price pala nito is 49 pesos. So, ang tawag dito is sushi mold rice. Children rice. Cool. Mahaba. Flash ka na lang dito sa screen yung item sa Shopee. And this is from the seller JLDI188.ph. Ipa-flash ka dyan sa screen yung name ng seller sa Shopee. So, bumili ako ng dalawa nito. Iba-iba siyang design. Para naman sa ating fourth item. Kung napanood nyo na yung aking baby feeding essential video na nandyan sa icon button, meron ako doon yung parang training spoon and fork ni Yayang. Pero of course, sobrang liit kasi nun and pang baby lang yun. Nag-upgrade ako ngayon ng spoon and fork niya. Ito yung Animal Stainless Steel Spoon and Fork Set. Pa-flash ko muna sa screen yung item sa Shopee. Ayan. This is from the seller, The Baby Boon. Pa-flash ko dyan sa screen. Price nito is 220 pesos. So, medyo pricey siya. Pero, what I like about this, meron siya lalagyan. Oh, diba? Kumbay ka girl para sa lalagyan. So, lagi may mga lalagyan yung mga bagay-bagay. Alam mo yun. Kaya pag nakita kong something may lalagyan, I bet ko to. Yun agad yung una kong judgment. So, anyway, sobrang cute niya. So, eto, stainless steel siya. Kiss the bride! So, ayun, ganito siya. Very cute yung design niya. Ayan. So, ang design na pinili ko is yung gray na cat. Hi! Hi! Ganito siya kahaba and may kasama siyang storage. Kaya ako ito napili din kasi kapag aalis-alis kami, gusto ko may storage para hindi madutumihan yung spoon and fork. So, ayun, stainless steel siya. Mukhang totoo naman kasi mukhang makapal naman yung material niya. Ayan siya. Saktong-sakto lang to. Pang toddler feeding talaga to. Based doon sa sinasabi ng seller sa Shopee. At maganda pa dito, itong fork keme niya. Ayan o, zigzag-zigzag. Hindi ko alam kung para sa'yo yung zigzag-zigzag. Pero siguro para mas makapit yung itutusok ng baby nyo. So, yung fork is, gagawin ko, tutusok ko lang yung food sa fork. Kasi iwan ko sa kanya. Tapos ito, preload lang. Then yung spoon. Tapos iwan ko doon. So, tatry na niya yung kainin at the first instance. Tapos yung susunod na doon, hinahayaan ko na siya. Kasi busy na ako. Busy na ako. At least, natulong ko na sa kanya, na-remind ko sa kanya kung paano siya gagamitin. Most of the time, hinahayaan ko na lang siya with this utensil. On my first video, nakita niya na mayroon ako doon silicone plate din. Pero kasi dahil naging toddler na yung anak ko, nahihirapan na kami doon kasi tinatapon na niya yun. Kapag medyo ayaw na niyang kumain, naboboard na siya. So, pag tapos na siyang kumain, ililift na niya yung silicone plate niya. Tapos, ayun, natatapon yung pagkain, natira. Diba? Maskulada effect na naman ng lola niya. Ayan o. Diba? Yan kasi yung problema ko kay Yayang. Nililift niya yan. Pero sobrang, yan, binabanat ko na siya ng sobra-sobra. Medyo mahirap siya talagang taggalin, oh. Nakita niyo nag-flex yung muscle ko. So, I love yung suction nito. Ipa-flash ko pala muna dyan yung item sa screen. This is from the shop, Body Baby. So, ang dahil pa nila mga cute items. May nakalagay dito sa likod, mga moms, microwave safe, and silicone siya na can withstand 220 Celsius. So, pwede siyang i-microwave. Dishwasher safe din siya. And of course, it's BPA-free, and this is silicone. Again, food grade din pala siya. Hindi naman siya nag-aamoy goma. Nag-aamoy ulam siya. Ang price
Ito is, ayan, 249 pesos. And very mura siya for its quality. Marami siyang colors. Ayan, papakita ko dyan yung color selection. Bakit ito yung pinili ko, mga moms? Kasi medyo malalim siya. So, 2-in-1 na yung gamit niya. Kaya gusto ko, isa lang yung plate niya, isa lang yung baso niya. Pwede kasi siya pang may sabaw. Nilagay ko doon, tapos medyo maraming sabaw. Dahil nga, mangkok style na to, na plato style, okay na siya. Ayan, pakita natin. So, para naman sa ating last item na nabili ko sa Shopee. Ayun, sobrang happy ko to. Kasi nakita ko lang ata to sa Wonder Woman or some group. Ang feeding bottle kasi ni Yayang is Komotomo. Ito, bigay lang din to kay Yayang. Itong Komotomo. Bali, dalawa to. Tapos, sobrang na-happy ako kasi ngayong 1-year-old na niya is mag-start na kaming mag-win sa bottle. Pero hindi agad-agad. So, ang bala ko is sa gabi na lang yung bote. Tapos, kapag magbi-milk siya sa hapon, puro mga fresh milk na lang siya. Para masanay na rin siya na wag na sa bote. So, sobrang happy ko kasi may dalawa akong Komotomo bottles. Hindi sila masasayang. So, pakita ko pa lang muna yung item dyan sa Shopee. Ayan. So, this is from the shop Bleeth.ph. May flash ka din dyan sa screen. Ang binili ko doon is yung straw pink. Itong set na to is 120 pesos. Ayan, ang ganda niya, diba? Ito yung straw cup, tapos meron siya yung connector na nandun sa loob. Tapos meron din siyang parang handle na kinakabit lang sa Komotomo bottles. It's only for Komotomo bottle, ha? Baka hindi siya magkasya sa mga ibang bottles. Pero try nyo rin maghanap. Baka may ganitong eksena din sa mga bottles nyo. So, try nyo hanapin. Ang laking tipid niya, mga moms. Hindi ko na kailangan bumili ng straw cup. Only for 120 pesos. Ano ng straw cup si Yayang? Detachable to. So, ikakabit mo ng yung handle dito sa Komotomo bottle. Tinanggal mo na yung parang nipples. Ayun. Tapos, ito is, ilalagay mo siya sa loob. Close mo lang siya. And that's it, diba? Tapos, kapag tatakpan mo siya, slide mo lang. Kaya, sobrang great find to kasi sobrang nakatipid ako. Ito, 120. Magagamit ko pa siya ng feeding nipples. Palit-palit siya. Depende sa kailangan ni Yaya. Ito yung ginagamit niya kapag magme-merienda siya. Dito ko siya pinapainom ng mga favorite drinks niya. Ang maganda dito, hindi siya nagli-leak. So, kahit na itaob-taob ng anak ko, basta kailangan niyang sipsipin to para lumabas yung drinks. So, kahit na sobrang likot niya, takbo siya ng takbo, dala-dala niya to, hindi magtatapunan yung mga milk and stuff. So, less linis din sa part ko. Nung infant siya, hindi ko to gusto sa kanya kasi pinagdidiskitahan niya pa to at saka para medyo mabigat sa leeg niya. So, ngayon ko na lang siya napagamit at ngayon ko na lang siya na-appreciate nung toddler na siya. Kasi, hindi na niya to masyadong ginagalaw. Tapos, talagang okay yung salong-salong. Lumuluwa siya ng ganyan na yun. Tsaka, kaya na nung neck niya, yung medyo bigat ng silicone na ito. So, gift lang to na kanyang Tita Tony. Ayun. So, finally, nagamit na namin siya like everyday. So, that's it para sa mga baby feeding essential ni Yayang. And ganun lang ka-simple, ganun ka-straightforward. Ngayon, papakita ka naman sa inyo yung mga favorite ni Yayang na merienda. Mga moms, kaya hindi pa ako makapag-upload ng mga pa-recipe ko. Kasi nga, first, table food din kinakain ni Yayang. So, wala na akong pa-special recipe. Kasi kung ano na lang yung food namin, yun din yung food niya. Second, yung mga merienda niya is very simple and straightforward lang. So, most of the time, mga moms, is white bread lang talaga yung anak ko. You could opt for brown bread. Ano ba hindi ko makain ng mga social na bread, no? Ano ba tawag doon? Wheat bread, yon. Kasi hindi kami kumakain nun, mga moms. Kaya, hindi rin kumakain si Yaya. So, white bread lang kami. Kung ano yung available, Pinoy bread, Marby's, gardenia. Basta kung ano lang uri ng bread na pwede. Yun na lang. Tapos, meron lang siyang dalawang paboritong palaman dito. Yung Arla cheese. Ayan. Papakita ko dyan yung video na kumakain siya ng merienda. White bread lang, tapos lalagyan ko lang siya ng konting Arla cheese. It's a source of milk goodness. So, gusto ko kasi talaga is high calcium diet yung anak ko kasi for her growth and growing bones. Kapag panggap ako, minsan ako magka-skippies sa mga mom siya. Nadamay lang ako sa paglalanders ng kaibigan ko. Pero sobrang tagal na nito. Hindi naman matagal, hindi pa siya expire. No preservatives, no artificial flavors or color. Similar to all peanut butters. So, tinignan ko rin yung nutrition fact. Charotera! Alam niyo mga moms, ngayon ko na tinignan yung nutrition fact.
Doon ako nag-base na no preservative and artificial flavor. Para sa inyo, babasahin ko. Ang titignan natin dito is yung sodium content. 150 milligrams, 7% lang yung sodium niya, which is good. 7 grams protein daw per serving. O, diba bongga? Ito yung parang kung hindi siya mag-aarla, nagpi-peanut butter siya. Ito is Kikis. Kasi nung tinikman ko rin to, hindi siya ganun katamis talaga. Hindi katulad ng mga favorite namin peanut butter. Ito na yung mga drinks niya. May kulang pa dito kasi paminsan pinapa-Dutch milk ko din si Yayang. So, 1-year-old, pwede na silang mag-fresh milk. Tingin-tingin lang ako ng mga discussion ng mga nanay sa mga groups kung ano ba yung magandang milk. Ito, tatry ko itong cowhead na pure milk from Natural Fresh Milk. Disclaimer lang, I'm not a nutritionist expert or anything. I'm just a mom. I'm just knowledgeable. And chika ko lang to. So, bahala kayo, di ba? Anong gusto nyo extend sa anak nyo. Pero, just to let you know, na pwede na sila mag-fresh milk, 1-year-old and up only. Medyo nahirapan ako maghanap ng maliliit lang na ganito kasi ayokong bumili ng malaki. Ano lang kasi yun, pag na-open mo daw, 3 days lang dapat. Eh, hindi naman kayang ubusin ng anak ko yun. At hindi rin kami mahilig sa milk, fresh milk dito sa bahay. So, masasayang. At least ito, naubos niya to mga moms, yung isang ganito. Na nito lang namin na-try, care of Tita Lynn. Nabigay lang to. Pero, maghahanap na ako nito sa susunod. Nagustuhan niya to. Itong Delight. Delight na probiotic drink, probiotic fiber, duo active. Medyo tatantanan ko na ng konti yung pagbili ng Dutch milk kaya yan. Kasi, medyo matamis yung Dutch milk. Sobrang nagustuhan niya to. Kasi parang yung Yakult medyo mas naaasiman siya. Yun, ang ginagawa ko is tinatransfer ko lang itong mga drink dito sa kanyang straw cup. And yun na yung, dito na siya umiinom. Tapos, meron ako nakita kasi yung Monde na special mamon. Tapos, mini lang siya. Saktong-sakto kay Yayang yung size. Nauubos na yung isang ganito. Ma'am, kinakain lang to ni Yayang kapag lalabas kami ng bahay. Kung na kailangan separate lalagyan or magpalaman pa. Kumbaga grab and go lang yung mga biscuits niya. So, ito yung kanya merienda. Tapos, hindi ko na mapakita sa inyo yung Marie. Pero alam niyo naman kung ano yung tsura ng Marie. Yun, isa rin yung sa favorite niya. And nag-explore pa rin ako ng mga possible pang mga merienda niya kapag on the go kami. Ayun, so comment down below mga moms kung may mga suggestion kayo sa akin, lalo na sa mga snacks at mga on the go, yung mga drinks na favorite ng anak niyo. Nag-explore kasi ako, gusto ko si Yayang ma-enjoy niya yung mga snack na ba. Kasi diba, ito yung age na toddler na talaga ang saya nila makitang kumain ka. Sa mga mommies dyan na meron ng toddler or tapos na sa toddler stage ng anak nila, please help me comment down below. Ilalike ko na lang down below sa description box yung mga napamili ko sa Shopee na mention ko kanina. Thank you very much for watching and abangan nyo na lang yung mga susunod na videos pa natin. Marami pa tayong content na ilalabas. I hope na nagustuhan nyo talaga itong video na ito at nakatulong ito sa inyo, lalo na kung magkakaroon na kayo ng toddler at ihanda-handaan nyo na yung mga kagamitan nila para sa kanila ang eating journey. Ayun. So, kung nagustuhan mo itong video, please don't forget to give it a thumbs up. Ay click mo na yung subscribe button down below. Kung hindi naman kalabisan, ay click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aming mga future videos. And again, I am Mommy Chu. Thank you very much for watching. See you soon and love you all. Bye!